Ang pangalan ko ay Coronel Jean-Marc Dubois, isang dating piloto ng fighter jet mula sa French Air Force. Ngayon, nagsisilbi ako bilang tagamasid ng NATO. Ang misyon ko ay suriin ang kahandaan ng Philippine Air Force, PAF, bilang isang kasosyong bansa. Lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base ng hapon at agad akong sinalubong ng matinding init at halumigmig, parang binuksan ng isang hurno. Ibinaba ko ang aking blazer sa eroplano at tumayo, nakasuot ng short-sleeved shirt, agad akong pinawisan. Dumating ang isang gray na van at ang driver ay isang batang opisyal na may malawak at magalang na ngiti. Nagmano siya ng may respeto. "Magandang hapon po, Koronel. Maligayang pagdating sa Pilipinas." Tumango lang ako at sumagot sa maikling Ingles. Ngumiti lang siya at hindi na nagsalita. Habang papunta sa lungsod, nakita ko ang mahabang traffic jam sa labas ng bintana. Ang mga motorsiklo ay nag-iikot sa mga masikip na espasyo nang walang takot. Sa isip ko, ito ba ang refleksyon ng kanilang pangkalahatang disiplina? Dumating ako sa hotel sa lungsod ng gabi. Naligo ako, nagpalit ng uniforme, at binuksan ang folder ng misyon. Ang schedule ay masikip. Obserbahan ang training flight ng FA, 50PH, makisabay bilang pasahero sa likod at sumulat ng ulat ng pagsusuri ayon sa pamantayan ng NATO. Kinabukasan ng umaga, sinundo ako ng sasakyan patungo sa Basa Air Base sa Pampanga. Sumakay ako sa isang maliit na transport plane. Malakas ang hangin nang umalis kami at ang tunog ng makina ay matatag, ngunit ang kumunot sa noo ko ay ang sobrang katahimikan sa cockpit. Ang piloto at co-pilot ay hindi nag-uusap maliban sa napakaikling utos. Sanay ako sa western flying kung saan ang bawat hakbang ay kailangang iulat ng malinaw. Dito, parang nagkakaintindihan sila sa isip. Paglapag sa Basa Air Base, sumalubong sa akin ang maalat na amoy ng West Philippine Sea. Ang wing commander, isang general, mismo ang sumalubong sa akin. Siya ay magalang at may mainit na ngiti at sinabing, "Maligayang pagdating, Koronel. Handa kaming ipasuri sa inyo ang lahat." Nagbigay ako ng western salute. Ngumiti siya ng mas malawak. Sa briefing room, nakita ko ang mga FA, 50PH na nakahanay sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Malinis ang mga eroplano, ngunit nang lumapit ako, napansin ko ang maliliit na gasgas sa katawan. Ang ilang bahagi ng avionics ay mukhang luma, hindi ang pinakabagong modelo tulad ng ginagamit sa Europa. Isinulat ko sa isip ko ang unang obserbasyon. Luma na ang mga kagamitan. Ang staff officer ay nagpakita ng pangkalahatang ideya ng pagsasanay. Ang slide ay nasa Ingles ngunit may matinding Filipino accent. Nakikinig ako ng mabuti, isinusulat ang lahat ng detalye. Ang nakabagabag sa akin ay madalas nilang banggitin ang pagkakaintindihan sa pagitan ng mga crew sa halip na ang standard communication procedures. Nang hapon, binisita ko ang air traffic control. Ang radar screen ay luma ngunit gumagana. Ang mga controller ay kaunti ang salita at madalas ngumiti. May mahinang tawanan akong narinig mula sa sulok ng silid. Naisip ko, ang ganitong atmosfera ba ay angkop para sa tunay na flight training? Nang gabing iyon, inanyayahan ako sa hapunan kasama ang mga opisyal ng Pilipinas. Ang pagkain ay mayaman sa lasa Bicol Express na kailangan kong uminom ng tubig ng tuloy-tuloy. Nag-toast sila ng malakas at may malalakas na tawanan. Ngumiti ako bilang paggalang, ngunit sa isip ko, ang ganitong relaxation ay sobra para sa isang combat unit. Bago matulog, binuksan ko ang aking personal recorder. Araw 1. Ang mga kagamitan ay luma. Ang kapaligiran sa trabaho ay labis na nakaka-relax para sa pamantayan ng militar. Bukas, sisimulan ko ang aktual na flight observation. Inaasahang makikita ko ng mas malinaw ang mga problema. Pinatay ko ang ilaw at tiningnan ang puting kisame. Narinig ko ang mahinang tunog ng tuko mula sa sulok ng dingding. Natulog ako ng may buong kumpiyansa na alam ko kung paano dapat ang ligtas na paglipad. Ngunit sa gabing iyon, hindi ko pa alam na sa loob ng ilang araw, ang kumpiyansang iyon ay mayayanig ng hindi ko inaasahan. Araw 2. Maaga akong nagising. Ang mga kalapati ay umuugong sa bubong ng hotel. Pumasok ang mahinang sikat ng araw sa asul na kurtina. Nagsuot ako ng full uniform at bumaba para mag-almusal. May mainit na lugaw sa mesa na may matapang na amoy ng pampalasa. Ilang opisyal ng Pilipinas ang nakaupo, mahinang nagtatawanan.
Pinili ko ang tahimik na sulok at uminom ng kape, mas matapang kaysa sa bahay, ngunit nakakagising. Eksaktong 8 a.m. Sinundo ako ng sasakyan patungo sa tarmac. Ang hangin ay mainit at mahalumigmig. Ang amoy ng jet fuel ay humalo sa amoy ng basang damo. Isinuot ko ang helmet at sinuri ang FA 50 PH na liliparin namin ngayon. Ang eroplano ay malinis, ngunit nang tingnan ko ng malapitan, nakita ko ang ilang mga kable na tinapalan lang ng tape. Kumunot ang noo ko at isinulat ito sa isip ko. Ang Filipino pilot na nakaatas sa akin ay si Kapitan Tomas Tom Reyes, mga 30 late. Siya ay payat, matangkad at may maitim na balat. Nagmano siya ng magalang bago inabot ang kamay niya. Magandang araw po, Coronel. Ako po ang in charge ngayon. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit ang kanyang tingin ay seryoso. Umupo ako sa likod na upuan ng two-seater jet. Ang cockpit ay mas masikip kaysa sa nakasanayan ko. Ang ilang display screen ay luma at bahagyang kupas. Ikinabit ko ng mahigpit ang seatbelt ko. Nagsimulang umugong ang makina bago bumilis ang takbo. Ang eroplano ay lumipad sa kalangitan. Ang mainit na hangin ay humihip sa mga pakpak. Narinig ko ang humuhuning tunog ng hangin sa aking tainga. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang malawak na kulay asul na karagatan ng Pilipinas. Binuksan ni Kapitan Tom ang communication channel. Basa Control FA 50 PH11, handa na pong lumipad ayon sa plano. Ang sagot ay maikli, kopya, fly safe, yan lang. At pagkatapos ay tumahimik. Inaasahan ko ang susunod na reporting procedure na alam ko kailangan niyang iulat ang altitude, bank angle, direction, ngunit tahimik lang. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang paghinga ni Kapitan Tom sa headset. Makalipas ang 10 minuto, pumasok kami sa formation flying. Lumabas ang dalawa pang FA 50 PH sa kaliwa at kanang pakpak namin, wala pang 100 metro ang layo. Naghigpit ako. Ang ganitong kalapit na paglipad ay nangangailangan ng patuloy na komunikasyon, ngunit ang channel ay tahimik. Walang utos, left turn 30 degrees o descend 500 feet. Mayroon lamang maliit na hand signal mula sa kabilang piloto. Itinaas ni Kapitan Tom ang kanyang thumb at sumagot sa pamamagitan ng pag-alog ng bahagya sa pakpak. Napapikit ako. Paano sila lumilipad ng ganito? Paano kung magkamali? Paano kung may biglang lumabas na ibang eroplano? Pinindot ko ang mic. FA 50 PH11, status report. Sumagot si Kapitan Tom ng mahinahon. Lahat po ay normal, Coronel. At tumahimik ulit. Tiningnan ko ang maliit na radar screen sa cockpit. Ang mga signal point ng mga wingman ay gumagalaw na. Parang sumasayaw, naglalapit, naglalayo, lumiliko ng sabay-sabay ng walang verbal guidance. Makalipas ang kalahating oras, sinimulan namin ang pagsasanay sa simulated target interception. Isang eroplano ang nagkunwari bilang kalaban at ang dalawa pa ay sumugod. Handa akong makarinig ng mahahabang utos, ngunit wala. Narinig ko lang ang malakas na pag-ugong ng makina at ang tatlong eroplano ay humarap sa isa't isa sa perpektong anggulo na parang sinanay ng libu-libong beses. Napalunok ako. Ang puso ko ay bumilis, hindi lang sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na nagsisimulang mabuo. Paglapag, humaplos ang mga gulong sa runway at nag-ingay ang tunog ng goma. Tinanggal ko ang helmet ko, basang-basa ang mukha sa pawis. Lumingon si Kapitan Tom at ngumiti ng bahagya. Kumusta po, Coronel? Sumagot ako ng maikli. Kagiliw-giliw, ngunit sa isip ko, anong kabaliwan ang nangyayari dito? Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking logbook sa silid. Ang neon light mula sa tarmac ay tumatagos sa bintana. Isinulat ko. Ang napakakaunting komunikasyon ay tiyak na mapanganib, ngunit ngayon, walang naganap na pagkakamali. Inilapag ko ang panulat at tiningnan ang itim na kalangitan. Umuugong pa rin ang tuko tulad ng unang gabi, ngunit hindi ako makatulog ng mahimbing. Araw 3. Makulimlim na ang langit simula pa alas 5 a.m. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubong na tile ay maingay. Tiningnan ko mula sa bintana, bumabaha ang tubig sa tarmac. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng jet fuel ay humaplos sa ilong ko. Inisip ko na kinansela na ang paglipad ngayon. Ayon sa mga regulasyon na alam ko, kung malakas ang ulan at may kidlat, dapat huminto ang pagsasanay. Ngunit eksaktong 8 a.m. dumating pa rin ang van. Ang driver ay ngumiti ng malawak. Medyo umuulan lang po, Coronel, kaya pa ring lumipad. Kumunot ang noo ko.
Ito ba ay responsibilidad o walang katuturang panganib? Pagdating sa tarmac, nakita ko ang mga Filipino pilot na sinusuri ang kanilang mga eroplano sa ulan. Ang ilan ay nakasuot ng yellow raincoat, nagtatawanan at nag-uusap ng malakas sa gitna ng ulan. Umiling ako sa isip ko. Malakas pa rin ang patak ng ulan, bakit hindi maghintay? Lumapit si Kapitan Tom. Nagmano siya kahit basa siya sa ulan. Magpa-practice po tayo ngayon sa actual weather condition, Coronel. Makikita ninyo kung paano kami mag-adjust. Tumango ako, ngunit hindi ako mapakali. Sumakay kami sa FA, 50 PH tulad ng dati. Bumubuhos pa rin ang ulan sa canopy. Ang tunog ng mga propeller na humahampas sa hangin ay maingay. Lumipad ang eroplano sa kalangitan, tumagos sa makapal na kulay abo na ulap. Ang kalangitan sa itaas ay madilim at malakas ang turbulence. Bahagyang umalog ang eroplano nang pumasok sa wind current. Naghigpit ako sa armrest. Ang communication channel ay tahimik pa rin. Bigla, ang radar screen sa cockpit ay nagsimulang magkaroon ng interference. Ang mga linya ay kumikislap na parang ginugulo ng electromagnetic wave. Nakaranas na ako ng ganito sa mga lumang eroplano, ngunit ang FA 50PH ay mas moderno. Pinindot ko ang mic. FA 50PH11, may problema ang radar. Mag-ulat sa ground control. Ang sagot ay malabo, may static na nakasingit, kopya. Hindi maganda ang signal at muli, tumahimik ang channel. Mabilis akong tumibok. Ito ang sitwasyon na pinakakinatatakutan ko, loss of communication, sa masamang panahon. Ang dalawa pang eroplano ay malapit, ngunit hindi ko sila makita sa makapal na ulap. Inaasahan ko ang utos, ang position report, ang boses ng isang tao na nagsasabi kung ano ang gagawin. Ngunit wala. Tanging ang humuhuning hangin sa aking tainga at ang kalmadong paghinga ni Kapitan Tom. Bigla, iniliko niya ng bahagya ang eroplano pakaliwa. Nakita ko ang malabong anino ng wingman na lumabas mula sa ulap. Ang kabilang piloto ay umalog sa pakpak ng 2 beses. Itinaas ni Kapitan Tom ang thumb niya at sumagot sa pamamagitan ng pag-alog pabalik sa pakpak. Ang 3 eroplano ay muling nag-ayos ng pormasyon sa sapat na layo. Hindi masyadong malapit sa limitadong paningin at dahan-dahang bumaba patungo sa mas mababang cloud layer. Napalunok ako, walang salita, ngunit ang bawat eroplano ay gumalaw na parang nagkakaintindihan. Makalipas ang 10 minuto, unti-unting nawala ang static. Malinaw na muli ang boses ng ground control. FA 50PH11, nakabalik na po sa base. Gumanda na po ang panahon. Sumagot si Kapitan Tom ng maikli. Kopya. Malambot ang paglapag ng eroplano sa gitna ng humihina na ulan. Humaplos ang mga gulong sa runway at nag-ingay ang tunog ng tubig na tumatalsik. Tinanggal ko ang helmet ko, nanginginig pa rin ng bahagya ang mga kamay ko. Lumingon si Kapitan Tom at ngumiti ng bahagya. Madalas po kaming inuulan ng ganito, Coronel. Sanay na po kami. Tumango ako. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang hapon, nakaupo ako sa briefing room, nakikinig sa debriefing. Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nag-uusap tungkol sa real-time adaptation. May mahinang tawanan nang banggitin nila ang interference. Tahimik lang ako nakinig. Bago bumalik sa silid, naglakad ako sa tarmac. Tumigil na ang ulan. Ang sikat ng araw ay tumagos sa ulap at tumama sa basang lupa. Ang amoy ng basang damo na hinaluan ng jet fuel ay naroon pa rin. Tiningnan ko ang FA 50PH na nakaparada ng tahimik. Kinuha ko ang aking notebook at dahan-dahang nagsulat. Luma ang kagamitan. Madaling ma-interrupt ang signal, ngunit napagtagumpayan nila ang sitwasyon na inakala kong mabibigo sila. Isinara ko ang notebook at tiningnan ang nagliliwanag na kalangitan. Siguro, nagkamali ako sa simula pa lang, ngunit hindi pa ako handang tanggapin ito. Nang gabing iyon, umulan muli. Natulog ako nang may pagdududa na nagsisimulang lumago sa aking puso. Kinabukasan, maliwanag ang langit mula pa umaga. Ang sikat ng araw ay tumama sa concrete tarmac kaya't nakakasilaw. Ang amoy ng tuyong damo na hinaluan ng jet fuel ay naroon. Nakita ko ang 3 FA 50PH na nakahanay. Malinis ang mga eroplano, ngunit nakita ko pa rin ang tape sa mga kable na nakita ko kahapon. Ngayon, malaki ang formation flying 4 na Filipino jets at isang F-16 mula sa panig ng NATO. Inanyayahan akong umupo sa likod na upuan ng F-16 upang obserbahan ang coordination sa pagitan ng 2 panig.
Ang piloto ng F-16 ay isang matandang kaibigan na Amerikano, si Lieutenant Colonel Mike. Tinapik niya ng malakas ang balikat ko. Tingnan natin ang skill ng mga Pilipino, John Mark. Ngumiti ako ng pilit at sumagot. Oo, gusto kong makita kung ano ang kaya nilang gawin. Sabay-sabay na lumipad ang 5 eroplano. Ang tunog ng makina ay malakas at nanginginig ang buong katawan ko. Umakyat kami sa mataas na altitude. Ang manipis na puting ulap ay lumulutang sa ilalim ng eroplano. Ang kalangitan ay maliwanag at nakikita ang West Philippine Sea sa malayo. Nagsimula ang pagsasanay sa formation defense. 2 FA-50PH ang nagkunwari bilang kalaban at ang 2 pang Pilipino at ang F-16 namin ang nagdepensa. Ang communication channel ng NATO ay maingay. Iniuulat ni Lieutenant Colonel Mike ang bawat hakbang. Fox 3, engaging target from the east, descending 3,000 feet. Ang mga sagot mula sa ibang eroplano ay malinaw. Ang lahat ay ayon sa pamamaraan na sanay ako. Ngunit ang panig ng Pilipinas ay tahimik. Tiningnan ko ang radar, ang mga signal point ng FA-50PH ay gumagalaw ng mabilis, sumusugod sa simulated enemy nang walang sinasabing anuman. Mayroon lamang maikling mic click, paminsan-minsan bilang signal. Tumawa si Lieutenant Colonel Mike sa headset. Para silang multo, kaibigan, hindi ba sila nagsasalita? Hindi ako sumagot dahil nakatitig ako sa screen. Ang 4 na FA-50PH ay gumagalaw na parang sumasayaw, pumuputol, sumusuong, kinukulong ang simulated target sa loob ng ilang minuto. Kakaiba ang naramdaman ko sa aking dibdib. Ayon sa prinsipyo, kailangan ang malinaw na komunikasyon bawat segundo, ngunit dito, nagagawa nila ito ng halos hindi nag-uusap. Nagbago ang pagsasanay sa actual target interception. Ang simulated target ay lumilipad ng zigzag, umiiwas. 2 FA-50PH ang sumugod mula sa 2 panig. Nakita ko ang piloto na bahagyang kumaway sa kamay sa cockpit window at sabay-sabay silang humarap ng perpekto. Sumigaw si Lieutenant Colonel Mike. Hala, ang tumpak! Parang sinanay nila ito sa buong buhay nila. Tumango ako, ngunit nagsimula akong magduda. Bakit nagagawa ito ng lumang eroplano at kaunting komunikasyon? Nang hapon, ligtas kaming nakalapag. Malakas ang hangin ng dagat at ang maalat na amoy ay humaplos sa ilong ko. Ang mga Filipino pilot ay nagtipon, nagtatawanan, nag-uusap. May nagtapik sa balikat, nagbigay ng thumb up. Nilapitan ko si Kapitan Tom. Napakaganda ng paglipad mo ngayon, sabi ko. Ngumiti siya ng malawak at nagmano ng bahagya. Salamat po, Koronel. Matagal na po kaming nagsasama-sama. Nagtanong pa ako, bakit napakakaunti ninyo magsalita sa channel? Huminto siya, ngumiti ng bahagya. At seryoso ang tingin. Nagkakaintindihan po kami. Minsan, mas nakakagulo ang maraming salita. Hindi ako sumagot, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ko. Nang gabing iyon, naghapunan ako kasama ang isang malaking grupo ng mga Filipino pilot. Sariwang seafood at masarap na sinigang na lumabas ang pawis ko. Nag-toast sila ng soft drinks ng malakas at ang tawanan ay maingay. Ngumiti ako, ngunit naisip ko ang salitang nagkakaintindihan. Bago matulog, binuksan ko ang aking logbook. Isinulat ko, ang koordinasyon ngayon ay mas perpekto kaysa sa inaasahan kahit nakakaunti ang salita at luma ang kagamitan. Nagsisimula akong magduda na ang pamantayan na pinanghahawakan ko ay hindi ang tanging sagot. Pinatay ko ang ilaw at tiningnan ang kumikislap na mga bituin sa labas ng bintana. Ang tunog ng alon na humahampas sa baybayin ay naririnig sa malayo. Natulog ako nang may pakiramdam na nagsisimulang magbago. Kinabukasan, makulimlim na naman ang langit mula pa umaga. Ang tunog ng malakas na hangin na humahampas sa bintana ay humihiyaw. Ang amoy ng papalapit na ulan ay humalo sa maalat na amoy ng dagat. Tiningnan ko ang mga itim na ulap na nabubuo sa horizon. Naisip ko na baka kanselado na ang paglipad, ngunit ang schedule ay pareho pa rin. Ang pagsasanay ngayon ay low-level flying sa ibabaw ng dagat, 3 FA-50PH ng Pilipinas at ang F-16 namin. Sumakay ako sa likod na upuan ng FA-50PH ni Kapitan Tom ulit dahil gusto kong mag-obserba ng mas malapitan. Lumipad ang eroplano sa kalangitan, tumagos sa manipis na kulay abo na ulap. Bumaba kami sa ibabaw ng tubig ng West Philippine Sea. Ang mga alon ay malakas at ang maitim na asul na tubig ay tumatalsik bilang puting spray.
Ang humuhuning tunog ng hangin ay malakas sa aking tainga. Naghigpit ako, tiningnan ang bahagyang nanginginig na display screen. Nagsimula ang pagsasanay sa low-level radar evasion. Ang 4 na eroplano ay lumilipad ng hindi lalampas sa 10 kilometer ang layo. Ayon sa mga prinsipyo na alam ko, kailangang iulat ang posisyon sa lahat ng oras upang maiwasan ang banggaan sa mababang altitude. Ngunit ang communication channel ay tahimik na naman. Mayroon lamang matatag na paghinga ni Kapitan Tom at ang mahinang tunog ng alon na humahampas sa pakpak ng eroplano. Tumingin ako sa labas, nakita ko ang 2 pang wingman na lumilipad ng paralel sa mababang altitude. Ang mga pakpak ay magkahanay na parang nakatali ng isang sinulid. Ang piloto ay kumaway ng bahagya sa bintana at ang buong formation ay lumiko pakaliwa ng sabay-sabay. Napalunok ako. Ang puso ko ay bumilis. Ang katahimikan na ito ay nagparamdam sa akin na nasa dilim ako, ngunit mas tumpak ang paglipad nila kaysa sa oras na maraming salita. Bigla, naging mas makapal ang mga ulap ng ulan. Ang malalaking patak ng ulan ay humampas sa cockpit window ng malakas. Bumaba ang paningin sa wala pang 1 kilometer. Agad akong pumindot sa mic. Lahat ng FA-50PH, iulat ang paningin at posisyon ngayon. Ang sagot ay malabo dahil sa static mula sa bagyo. Kopya. Masama ang paningin at muli tumahimik. Kinabahan ako. Ito ay totoong sitwasyon, hindi pagsasanay. 4 na eroplano ang lumilipad sa mababang altitude sa malakas na ulan. Kung walang guidance signal, maaari silang magbanggaan anumang oras. Hindi nagsalita si Kapitan Tom. Binaba niya ng kaunti ang eroplano at bahagyang iniliko ang pakpak. Nakita ko ang malabong anino ng wingman na lumabas mula sa kaliwang ulan. Ang kabilang piloto ay umalog sa pakpak ng 2 mabilis na beses. Itinaas ni Kapitan Tom ang thumb niya at sumagot sa pamamagitan ng pag-alog pabalik sa pakpak. At ang buong formation ay nagsimulang umakyat ng sabay-sabay, tumagos sa cloud layer ng ulan, patungo sa maliwanag na kalangitan sa itaas, na parang alam nila kung ano ang gagawin ng walang utos. Bumuntong hininga ako ng malalim. Basang-basa ang palad ko sa pawis. Nagpadala si Lieutenant Colonel Mike mula sa F-16 ng boses sa NATO channel. Hoy, paano nag-navigate ang mga Pilipino? Hindi ko sila narinig na nagsasalita pero nakaligtas silang lahat. Hindi ako sumagot, ngunit nagsimula akong tanggapin na ang katahimikan nila ay hindi kapabayaan, kundi isang mas malalim na pagkakaintindihan kaysa sa mga salita. Nang lumapag, mahina pa rin ang ulan. Basang-basa ang runway. Tumalsik ang tubig mula sa mga gulong. Ang mga Filipino pilot ay nagtipon sa ilalim ng hangar. May nagbigay ng tuwalya sa isa't isa, mahinang nagtatawanan, na parang dumaan lang sa isang masayang karanasan, hindi isang mapanganib na sitwasyon. Nilapitan ko sila. Nagmano si Kapitan Tom ng magalang at ngumiti ng malawak. Nakatutuwa ngayon, Koronel, hindi po ba? Ngumiti ako ng taos puso sa unang pagkakataon. Nakatutuwa talaga at napakahusay ninyong lumipad. Tumawa siya ng mahina. Matagal na po kaming lumilipad ng magkasama. Nagkakaintindihan po kami ng hindi nag-uusap. Tumango ako. Ang mga salitang iyon ay lumubog sa aking dibdib. Nang gabing iyon, naghapunan ako kasama ang isang maliit na grupo ng mga piloto. Simpleng pagkain, fried rice, na may Bicol Express na lumuha ako. Nag-toast sila ng tubig at ang tawanan ay mainit. Nag-toast ako at naramdaman ko ang relaxation na inakala kong hindi nararapat, ngunit ngayon nagpapakalma ito sa akin. Bago matulog, isinulat ko sa aking logbook. Halos magkaroon ng malaking problema ngayon dahil sa bagyo, ngunit napagtagumpayan nila ito sa pamamagitan ng tahimik na pagkakaintindihan. Nagsisimula na akong maniwala na ang katahimikan nila ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa inakala ko. Pinatay ko ang ilaw at tiningnan ang mahinang ulan. Ang tunog ng malalayong alon ay parang musika. Natulog ako ng may respeto na nagsisimulang mabuo sa aking puso. Kinabukasan, natatakpan ng itim na ulap ang buong kalangitan. Ang tunog ng malakas na hangin na humahampas sa mga dahon ay maingay. Ang amoy ng malakas na ulan ay kumalat sa buong base. Nakita ko ang 3 FA-50PH na nakaparada ng tahimik sa ilalim ng hangar. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa gilid ng pakpak ng eroplano. Ngayon, isang malaking mixed training 2 FA-50PH ng Pilipinas at isang F-16 ng NATO. Pinili kong umupo sa likod na upuan ng FA.
50 PH ni Kapitan Tom ulit. Gusto kong makita nang mas malapitan kung paano nila haharapin ang bagyo. Nagbriefing ng maikli ang mga opisyal ng Pilipinas bago sumakay. May mahinang tawanan nang banggitin nila ang bagyo. Kumunot ang noo ko. Ang ganitong sitwasyon ay dapat na mas seryoso. Lumipad ang eroplano sa kalangitan. Tumagos sa makapal na kulay abo na ulap. Malakas ang turbulence dahil sa malakas na hangin. Ang ulan ay humampas sa cockpit window ng malakas. Ang paningin ay lumalala bawat segundo. Pumasok kami sa formation flying kasama ang F-16. Nagpadala si Lieutenant Colonel Mike ng boses sa NATO channel. Napakababa ng paningin, mag-ingat sa distansya. Ang sagot ay malinaw mula sa ground control. Ngunit ang channel ng Pilipinas ay tahimik. Tiningnan ko, si Kapitan Tom. Mahigpit siyang nakahawak sa control stick, seryoso ang tingin, at kalmado ang paghinga na parang nakaupo lang sa isang tahimik na silid. Bigla, ang static ay umugong sa headset. Ang radar signal ay kumikislap at lahat ng communication channel ay naputol. Walang boses mula sa ground control, walang boses mula sa wingman. Tahimik. Mayroon lamang tunog ng humuhuning hangin at ulan. Naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan ko. Ito ang kinatatakutan ko, total communication loss sa isang malakas na bagyo. 3 eroplano ang lumilipad nang magkalapit sa makapal na ulap. Kung hindi maayos ang koordinasyon, maaari silang magbanggaan anumang oras. Pumindot ako sa mic ng paulit-ulit. Lahat ng FA-50PH iulat ang posisyon ngayon. Walang sagot. Lumingon ako kay Kapitan Tom. Kailangan nating bumalik sa base ngayon. Walang signal. Tumango siya ng bahagya, hindi nagsalita, at iniliko ng dahan-dahan ang eroplano pakaliwa. Tumingin ako sa labas at nakita ang malabong anino ng 2 pang FA-50PH na lumabas mula sa ulap. Ang lead pilot ay umalog sa pakpak ng 3 mabilis na beses. Itinaas ni Kapitan Tom ang thumb niya at sumagot sa pamamagitan ng pag-alog sa pakpak ng 2 beses. Ang 3 ay muling nag-ayos ng formasyon, sapat na ang layo upang makita ang anino sa ulap ng ulan at dahan-dahang bumaba ng sabay-sabay na parang may hindi nakikitang mata na gumagabay. Sumakit ang balikat ko sa higpit at ang puso ko ay malakas na tumibok na narinig ko sa aking tainga. Ayon sa mga prinsipyo na natutunan ko, ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng pagkansela, ng paghihiwalay, at ng pagbalik sa base ng mag-isa. Ngunit mas nagkalapit sila. Ang bagyo ay lumakas. Ang eroplano ay nanginginig ng husto. Nakita ko ang kidlat na kumislap sa malayo at ang tunog ng kulog ay malakas. Lumingon sa akin si Kapitan Tom sandali. Ang kanyang tingin ay kalmado at ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos ay bumalik siya sa control stick. Itinaas niya ang kanyang index finger ng dahan-dahan. Ang mga wingman ay sumagot sa pamamagitan ng pag-akyat ng sabay-sabay, tumagos sa cloud layer ng ulan, patungo sa maliwanag na kalangitan na nagsisimulang lumiwanag sa itaas. Ang mahinang sikat ng araw ay tumagos sa pumupunit na ulap. Unti-unting bumalik ang communication signal. Ang boses ng ground control ay naging malabo. Lahat ng FA-50PH bumalik sa base. Lumilipas na ang bagyo. Ang 3 eroplano ay lumapag ng sunod-sunod. Ang mga gulong ay humaplos sa basang runway at tumalsik ang tubig. Tinanggal ko ang helmet ko, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Lumingon si Kapitan Tom. Ligtas na po, Koronel. Tumango ako, namumuo ang luha nang hindi ko namamalayan. Salamat, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Ang 2 pang Filipino pilot ay lumapit, nagtapik sa balikat, at nagbigay ng thumb up sa isa't isa. Walang sino man ang nagsalita tungkol sa panganib, ngunit ang tingin ng lahat ay nagsasabi ng iisang kahulugan. Tumakbo sa akin si Lieutenant Colonel Mike, nag-aalala ang mukha. Akala ko mawawala na tayong lahat, ngunit nag-navigate sila sa bagyo nang hindi nagsasalita. Tiningnan ko si Kapitan Tom. Nagmano siya sa akin ng dahan-dahan. Nagmano ako pabalik sa unang pagkakataon sa buhay ko, nang may taos-pusong respeto. Nang gabing iyon, tumigil na ang ulan. Ang amoy ng basang lupa ay naroon pa rin. Naghapunan ako kasama ang mga Filipino pilot. Walang sinuman ang nagsalita tungkol sa nangyari ng hapon. Ngunit lahat sila ay nag-toast ng tubig. Ang tawanan ay mainit. Bago matulog, nagsulat ako sa aking logbook. Halos mamatay kami ngayon, ngunit iniligtas nila kaming lahat sa pamamagitan ng katahimikan na minsang minamaliit ko. Pinatay ko ang ilaw
at tiningnan ang kalangitan na nagsisimulang makita ang mga bituin. Ang malalayong alon ay parang pasasalamat. Natulog ako nang may pusong gumaan. Ang araw na iyon ay ang huling araw ng mixed training. Madilim na ang langit mula pa umaga. Ang malakas na hangin ay humihip. Ang tunog ng kulog ay malakas sa malayo. Ang amoy ng malakas na ulan ay kumalat sa buong base. Nakita ko ang dalawang FA, 50 PH ng Pilipinas at ang isang F-16 na nakaparada sa ilalim ng hangar. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa gilid ng pakpak. Isang malaking bagyo ang papalapit sa West Philippine Sea. Nagbriefing ng maikli ang mga opisyal ng Pilipinas. May nagmano sa isa't isa bago naghiwalay. Tinanong ko si Kapitan Tom, lilipad pa rin kayo? Ang lakas ng bagyo. Ngumiti siya ng bahagya. Opo, Koronel. Kailangang mag-train sa actual condition para maging handa. Napalunok ako. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso. Luma ang eroplano. Madaling ma-interrupt ang signal. Mas malakas ang bagyo ngayon kaysa sa mga nakaraang araw. Ngunit umupo ako sa likod na upuan ng FA. 50 PH niya ulit. Lumipad ang eroplano sa kalangitan. Tumagos sa itim na ulap. Ang turbulence ay malakas dahil sa bagyo. Ang ulan ay humampas sa cockpit window ng malakas. Ang paningin ay zero, walang makita kundi kulay abo na ulap. Pumasok kami sa 3-ship formation. Ang NATO channel ni Lieutenant Colonel Mike ay malinaw pa sandali. Beware of strong storm. Do not get too far apart. At pagkatapos, ang static ay umugong. Ang signal sa lahat ng channel ay naputol, tahimik. Walang boses mula sa ground control. Walang boses mula sa wingman. Tanging ang humuhuning hangin at ang tunog ng makina. Naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan ko. Ito ang bangungot ng bawat piloto, total communication loss sa isang malaking bagyo. Pumindot ako sa mic ng paulit-ulit. Lahat ng FA 50PH iulat ang posisyon ngayon. Walang sagot. Lumingon ako at sumigaw kay Kapitan Tom. Wala tayong posisyon. Magbabanggaan tayo. Tumango siya. Nang bahagya, kalmado ang tingin. At iniliko ng dahan-dahan ang eroplano pakaliwa. Tumingin ako sa labas, sa dilim at nakita ang malabong anino ng wingman na lumabas mula sa ulap. Napakalapit na nagulat ako. Ang lead pilot ay umalog sa pakpak ng 4 na mabilis na beses. Hinawakan ni Kapitan Tom ang helmet niya ng bahagya. At ang 3 eroplano ay nag-ayos ng tight formation. Wala pang 100 metro ang layo sa makapal na ulap. Ang kidlat ay kumislap sa harap. Ang matingkad na liwanag ay nagbigay ng malinaw na anino ng mga eroplano sandali. Nakita ko ang piloto sa tabi ko na nagbigay ng thumb up kay Kapitan Tom na sumagot sa pamamagitan ng bahagyang pag-alog sa pakpak. Ang 3 eroplano ay nagsimulang bumaba ng sabay-sabay, tumagos sa bagyo, patungo sa mas mababang cloud layer kung saan umuulan pa rin, ngunit bahagyang gumanda ang paningin. Sumakit ang kalamnan ko sa higpit at ang puso ko ay malakas na tumibok na masakit sa aking dibdib. Bigla, nanginginig ng husto ang eroplano. Ang makina ay natigil sandali. Agad kong nalaman ang interference mula sa bagyo ay nagdulot ng temporary electrical system failure tulad ng nangyayari sa mga lumang eroplano. Sumigaw ako, "Electrical failure, kailangan nating mag-emergency landing." Hindi sumagot si Kapitan Tom. Mahigpit siyang nakahawak sa control stick, huminga ng malalim at itinaas ang kanyang index finger ng dahan-dahan. Ang 2 wingman ay sumagot sa pamamagitan ng pag-akyat agad, tinutulungan na hatiin ang hangin ng bagyo para sa eroplano namin na may problema. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Alam nilang may problema ang eroplano namin nang walang salita sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa bahagyang pag-alog ng pakpak at kaunting usok mula sa makina. 10 minuto ang pinakamahabang oras sa buhay ko. Ang 3 eroplano ay tumagos sa bagyo patungo sa kalangitan na nagsisimulang lumiwanag. Unti-unting bumalik ang communication signal. Ang boses ng ground control ay naging malabo. Lahat ng FA, 50PH, bumalik sa base. Lumipas na ang bagyo. Ang mga eroplano ay lumapag ng sunod-sunod sa basang runway. Tinanggal ko ang helmet ko, nanginginig ang mga kamay ko, at malamig na pawis ang kumalat sa buong katawan ko. Lumingon si Kapitan Tom, ngumiti ng bahagya. "Nasa lupa na po tayo, Koronel." Tumango ako, namumuo ang luha nang hindi ko namamalayan. Salamat. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Ang 2 pang Filipino pilot ay lumapit, nagtapik sa balikat at nagbigay ng thumb up sa isa't isa. Walang sinuman ang nagsalita tungkol sa panganib,
Ngunit ang tingin ng lahat ay nagsasabi ng iisang kahulugan. Tumakbo sa akin si Lieutenant Colonel Mike. Nag-aalala ang mukha. Akala ko mawawala na tayong lahat, ngunit nag-navigate sila sa bagyo nang hindi nagsasalita. Tiningnan ko si Kapitan Tom. Nagmano siya sa akin ng dahan-dahan. Nagmano ako pabalik sa unang pagkakataon sa buhay ko nang may taos-pusong respeto. Nang gabing iyon, tumigil na ang ulan. Ang sikat ng araw sa gabi ay tumama sa basang lupa at naging kulay ginto. Ang amoy ng sariwang lupa ay naroon. Umupo ako ng tahimik sa tabi ng tarmac. Tiningnan ang FA, 50 PH na nakaparada ng tahimik. Alam ko na ang katahimikan nila ay hindi kapabayaan, kundi isang malalim na pagtitiwala na naging instinct. At ngayon, ang pagtitiwalang iyon ang nagligtas sa buhay namin. Isinara ko ang notebook ko, wala nang isinulat pa, dahil ang ilang bagay ay hindi na kailangang isulat upang maalala habang buhay. Nang gabing iyon, pagkatapos na ligtas na nakalapag ang lahat ng eroplano, tumayo ako ng mag-isa sa ilalim ng hangar. Ang sikat ng araw sa gabi ay tumama sa basang lupa at naging orange gold. Ang amoy ng sariwang lupa na hinaluan ng jet fuel ay naroon. Ang tunog ng alon na humahampas sa baybayin ay mahina. Tiningnan ko ang tatlong FA, 50 PH, na nakaparada ng tahimik. Ang bakas ng tubig ulan ay nasa pakpak pa rin. Hinawakan ko ng bahagya ang katawan ng eroplano. Naramdaman ko ang lamig ng metal na kararating lang mula sa bagyo. Lumapit sa akin si Kapitan Tom. Tumayo siya sa tabi ko. Tiningnan ang mga eroplano ng tahimik. Walang sinuman ang nagsalita sandali. Mayroon lamang tunog ng hangin ng dagat na humihip sa mga dahon sa malapit. Sa wakas, nagsalita siya ng malumanay. Mabigat po talaga ngayon, Koronel. Tumango ako. Mabigat, ngunit iniligtas mo ang buhay ko. Ngumiti siya ng bahagya, tiningnan ang dagat. Hindi lang po ako ang nagligtas. Nagtulungan po kaming lahat sa formation dahil nagtitiwala po kami sa isa't isa. Humarap ako sa kanya. Dati, akala ko kailangang magsalita sa lahat ng oras sa paglipad. Kailangang iulat ang lahat ng ayon sa pamamaraan. Kung hindi, mapanganib. Huminto siya, humarap sa akin ng diretsyo. Minsan, mahalaga ang mga salita, Koronel. Ngunit sa ilang sitwasyon, ang tahimik na pagkakaintindihan ay mas mabilis at mas sigurado. Tumahimik ako sandali, inisip ang sandali sa bagyo walang tunog sa headset, ngunit ang bawat eroplano ay gumalaw ng sabay-sabay na parang may hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay. Gaano katagal na kayong nagsasanay ng magkasama? Tanong ko. Tumawa siya ng mahina. Ang ilan sa amin, magkasama na simula pa pagkabata. Nagtapos sa Air Force Academy ng sabay-sabay. Nagtrain ng magkasama araw-araw. Nagkainan ng magkasama, nagsama-sama, nagkakaintindihan ng hindi nag-uusap. Tumango ako. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa akin ng sarili kong unit. Mayroon kaming malinaw na pamamaraan, mahihigpit na batas, ngunit minsan, ang sobrang reporting ay nakakawala ng focus sa kritikal na sandali. Tumayo kami ng tahimik ulit. Dahan-dahang lumubog ang araw. Ang kulay orange ng kalangitan ay naging deep violet. Nagsimulang lumabas ang unang bituin. Nagsalita ako ulit. Naiintindihan ko na kung bakit kakaunti kayong magsalita. Ngumiti siya ng malawak, nagmano ng bahagya. Masaya po kami na naintindihan ninyo, Koronel. Nagmano ako pabalik. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ngayon ay hindi awkwardness, kundi pagkakaintindihan na kararating lang. Nang gabing iyon, naghapunan ako kasama ang huling grupo ng mga Filipino pilot. Simpleng pagkain, seafood fried rice na masarap. Nag-toast sila ng soft drinks, ang tawanan ay mainit. Nag-toast ako. Naramdaman ko na parang bahagi na ako ng grupo. Bago matulog, umupo ako upang sumulat ng paunang ulat. Ngunit ngayon, dahan-dahan akong nagsulat. Ang bawat salita ay nagbago mula sa negatibong obserbasyon, naging taos-pusong paghanga. Tiningnan ko ang bintana. Ang kalangitan ay itim, puno ng mga bituin. Ang tuko ay umuugong pa rin ng mahina, ngunit ngayon, parang musika ito. Alam ko na ang nakita ko nitong linggo ay hindi lang flying skill, kundi isang malalim na bonding sa pagitan ng mga taong tunay na nagtitiwala sa isa't isa. At ang bonding na iyon ang nagbigay ng malaking kapangyarihan sa katahimikan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang unang sikat ng araw ay tumagos sa kurtina ng silid at naging light pink. Ang maalat na amoy ng dagat ay pumasok kasama ang malamig na hangin. Ang tunog ng mga seabird ay naririnig sa malayo.
Tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo. Ang mukha ko ay pagod, ngunit ang tingin ko ay nagbago, hindi na tingin ng observer na nagrarank, kundi tingin ng isang taong kararating lang mula sa kamatayan. Kinuha ko ang panulat at report notebook. Umupo ako sa harap ng kahoy na mesa. Ang sikat ng araw ay tumama sa puting papel. Dahan-dahan akong nagsimulang magsulat. Dati, balak kong isulat ang mga pagkukulang luma ang kagamitan, kakaunti ang komunikasyon, labis na relaxed na atmosfera. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay mukhang maliit at walang kabuluhan. Sinulat ko ulit, ang Philippine Air Force ay may isang malaking lakas na hindi masusukat ng pangkalahatang pamantayan. Ang malalim na pagkakaintindihan sa pagitan ng mga crew na naging instinct na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang mga kritikal na sitwasyon ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Huminto ako. Inisip ang katahimikan sa headset noong bagyo. Ang katahimikan na minsang kinakatakutan ko. Ngayon ay ang pinaka-nire-respeto ko. Tumayo ako at naglakad patungo sa tarmac. Ang mga Filipino pilot ay sinusuri ang kanilang mga eroplano sa umaga. Nakita ako ni Kapitan Tom, nagmano at ngumiti ng malawak. Nagmano ako pabalik at lumapit sa kanya. May gusto akong pag-usapan, sabi ko. Tumango siya. Inanyayahan akong umupo sa ilalim ng malapit na puno. Ang sariwang berdeng dahon ay umalog sa hangin. Ang amoy ng basang damo mula sa ulan kagabi ay naroon pa rin. Tiningnan ko ang mukha niya. Ang nangyari kahapon ay nagpabago sa isip ko. Dati, naniniwala ako na ang ligtas na paglipad ay dapat magmula sa mga salita at pamamaraan, ngunit pinatunayan ninyo na ang tunay na pagtitiwala ay maaaring palitan ang lahat ng salita. Ngumiti siya ng bahagya, tiningnan ang dagat. Nagduda rin po kami kung mas maganda ba ang paraan ng NATO, Koronel. Ngunit nang makaharap namin ang totoong sitwasyon, mas nakatulong ang paraan na nakasanayan namin simula pa pagkabata. Tumango ako. Ang katahimikan ninyo ay hindi kawalan, kundi puno ng malalim na kahulugan. Tumawa siya ng mahina. Napakaganda ng sinabi ninyo, Koronel. Ngumiti ako pabalik, medyo nahihiya, ngunit panatag. Umupo kami ng tahimik sandali. Ang tunog ng alon na humahampas sa baybayin ay mahina. Ang katahimikan na ito ay nagparamdam sa akin na mas naiintindihan ko na minsan ang hindi pagsasalita ay ang pinakamalakas na komunikasyon. Tumayo ako. Isusulat ko ang ulat at magmumungkahi ako ng mas maraming knowledge exchange. Gusto kong matuto ang iba sa inyo kung paano bubuo ng pagtitiwala sa mga crew. Tumayo siya, nagmano ng malalim. Malugod po, Koronel. At kung may oras pa po kayo, imbitado po kayong lumipad ulit kasama namin. Nagmano ako pabalik. Tiyak. Babalik ako. Nang hapon, naglakad ako patungo sa huling briefing room. Nagbigay ang mga opisyal ng Pilipinas ng souvenir, isang asul na barong Tagalog na nakatiklop ng maganda. Tinanggap ko ito gamit ang dalawang kamay. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Bago sumakay sa eroplano pabalik, tumayo ako at tiningnan ang kalangitan ng Basa Air Base. Ang puting ulap ay lumulutang ng mababa. Ang hangin ng dagat ay malamig. Naisip ko, ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi ang moderno nilang eroplano o ang matataas na gusali, kundi ang pagtitiwala na binuo ng mga tao dito simula pa pagkabata. Ang pagtitiwala na nagpapalit sa katahimikan bilang pinakamalakas na wika. At ang pagtitiwalang iyon ay hindi lang sa mga Pilipino, kundi isang bagay na kayang buuin ng bawat tao kung magbubukas tayo ng puso sa isa't isa. Sumakay ako sa maliit na transport plane. Tiningnan ang tarmac na dahan-dahang lumiit. Ang mga Filipino pilot ay kumakaway mula sa lupa. Kumaway ako pabalik. Ang eroplano ay lumipad sa kalangitan. Ang humuhuning hangin ay nasa aking tainga. Ngunit ngayon, ang katahimikan sa cockpit ay nagparamdam sa akin ng kapayapaan na hindi ko pa naranasan. Lumipad ang maliit na transport plane mula sa Basa Air Base. Tiningnan ko ang tarmac na dahan-dahang lumiit. Nakita ko ang FA, 50PH na nakaparada ng tahimik sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Nakita ko ang mga Filipino pilot na kumakaway sa huling pagkakataon. Kumaway ako pabalik hanggang sa maging maliliit na tuldok ang lahat. Habang pabalik sa Europa, binuksan ko ang report notebook at tinapos ang pagsusulat sa eroplano. Ang bawat salita ay nagmula sa aking puso. Wala nang mga pagkukulang na inisip ko sa simula. Isinulat ko, iminumungkahi ko sa organisasyon ng NATO na magkaroon ng pangmatagalang programa ng pilot exchange sa Philippine Air Force
upang matutunan ang pagbuo ng pagtitiwala sa mga crew na napatunayang napakahusay sa mga totoong kritikal na sitwasyon kaysa sa pagiging strikto sa mga kinalimutang pamamaraan. Nilagdaan ko ang aking pangalan at isinara ang notebook. Naramdaman ko ang kakaibang ginhawa. Makalipas ang datang buwan, naaprubahan ang aking ulat. Tinanggap ng NATO ang mungkahi. Nagsimula ang exchange program sa susunod na taon. Ako ang naatasang maging head of the first delegation na babalik sa Basa Air Base. Nang lumapag ang eroplano ulit, ang maalat na amoy ng dagat ay humaplos sa ilong ko tulad ng unang araw. Ngunit ngayon, malawak ang ngiti ko. Si Kapitan Tom, na ngayon ay Major, ay sumalubong sa akin mismo. Nagmano siya ng malalim. Nagmano ako pabalik ng may respeto. Sumakay kami sa sasakyan patungo sa base ng tahimik. Walang sinuman ang nagsalita ng marami, ngunit ang katahimikan na ito ay puno ng pagkakaintindihan tulad noong lumilipad sa bagyo. Lumipad ako at nag-train kasama sila ng maraming beses. Ngayon, umupo ako sa harap na upuan minsan, natutong magsalita ng mas kaunti, natutong magtiwala ng mas marami, natutong makinig sa katahimikan. Sa mga sumunod na taon, maraming NATO pilot ang dumating. Ang ilan ay nagduda tulad ko dati, ngunit lahat sila ay bumalik ng may respeto at inangkop ang natutunan nila sa kani-kanilang unit. Nagretiro ako nang umabot ako sa retirement age, ngunit bumalik ako sa Pilipinas bawat taon. Umupo ako sa ilalim ng puno sa tabi ng tarmac, tiningnan ang FA 50PH na lumilipad sa kalangitan, tiningnan ang mga bagong piloto na umaalog sa pakpak bilang pagbati. Minsan, nakikita ko si Major Tom. Nag-uusap kami tungkol sa nakaraan, mahinang nagtatawanan, nang maalala ko ang araw na kinatatakutan ko ang katahimikan. Nag-toast siya ng tubig sa akin. Malaki po ang ipinagbago ninyo, Koronel. Ngumiti ako. Dahil sa inyo. Isang hapon, ang mahinang sikat ng araw ay tumama sa tarmac. Ang hangin ng dagat ay malamig. Ang maalat na amoy ay humaplos sa ilong ko. Tiningnan ko ang maliwanag na kalangitan. Ang tunog ng makina ay umuugong sa malayo. Naisip ko, ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi ang moderno nilang eroplano o ang matataas na gusali, kundi ang pagtitiwala na binuo ng mga tao dito simula pa pagkabata. Ang pagtitiwala na nagpapalit sa katahimikan bilang pinakamalakas na wika. At ang pagtitiwalang iyon ay hindi lang nangyayari sa Pilipinas, kundi isang bagay na kayang buuin ng bawat tao kung magbubukas tayo ng puso at magbibigay ng oras sa isa't isa. Tumayo ako, nagmano sa kalangitan ng bahagya at naglakad pabalik sa hotel nang may ngiti na hindi kumukupas.